How to use sales reports. So, dito sa sales by period, makikita mo yung sales performance na naka-breakdown base sa selected period na pinili mo. So, dito ay naka May 1 to 8. So, makikita mo dyan naka-day period, all store, tapos naka-all. So, wala muna tayong select dito. So, kita mo yung gross sales, lahat ng nabigay mong refunds, discounts, net sales, at gross profit. Then yan, makikita mo dito from May 1 to May 8, madali mong makikita isa-isa ang bawat gross sales nila, ang refunds, discounts, net sales, cost of goods sold, or cost of service sold. Gross profit, makikita mo rin dito, meron tayo ditong orders. Ito yung quantity ng orders na nagawa nyo base dun sa date. Then dito yung margin. Then makikita natin, nakakalculate ng system yung inyong margin dito. Halimbawa, May 8. Yan, day, ay R. Pwede ka mag-R dito. So, mas madali mong makikita yung performance ng business mo by R o per R. Para hindi ka nangangapa saan ba nag-peak yung sales mo. So, pwede mong buhusan ng marketing doon sa mga oras na yun na nakikita mo, mas maraming tao. Then, all store, pwede ka mag-set dito ng main or branch, payment status, halimbawa product, pwede rin, cupcake. Then, dito sa customer, pwede ka maglagay dyan, halimbawa Maria Santos. Lagyan natin, last 7 days. Makita mo dyan, sa May 5, kung kailan siya bumili. Kita mo. Gano'n siya kalakas bumili, makikita mo dito. Gano'ng karaming discounts yung nabibigay mo sa kanya. So, makita mo dyan. Then, dito sa sales by product naman, makikita mo dito yung performance ng product. Gano'n siya kalakas, depende dito sa date range na sineset mo. So, makikita mo dito yung top selling mo, yung mahinang item. So, makapag-decide ka kung may mga items ba na dapat nang tanggalin sa menu, may mga items ba na dapat i-boost. So, magandang report to, guys. So, lagay mo halimbawa, pwede kang maglagay dyan sa branch, sa main. So, halimbawa, ito, cupcake. So, yan, makikita mo agad dito. Magkano ba yung kinita ko sa cupcake, ganong karami ba yung nabibenta kong cupcake, so ilang percent ba yung margin ko sa cupcake. So yan, makikita mo, magandang insights din to. Then, sales by customer naman, so tingnan natin dito, madali natin makikita yung kanyang last purchase. Nyari, Maria Santos, wala pala to si ano. So, Maria Santos lang muna. So, madali natin makikita dito kung magkano ba yung nabenta natin sa kanya base dito sa date range na to. Kailan siya huling bumili, meron ba siyang utang, ganong karaming orders yung na-order niya sa atin sa May 1 to May 8. Okay? Then, makikita mo dito, lahat ng ating mga tabs ay meron ditong info. Yan. Then, pwede mo rin i-export yan. Okay? So, yan. Then, lahat yan merong info, may iba-ibang mga labels at mga description. Sales by customer, meron din yan. Okay? So, ganun lang kadali gamitin ang ating sales report ng Merchant Tree.